Magandang oras mga ka-art lover, meron tayong video dito. Ito'y revelasyon ni Arlene Stone tungkol sa pag-grooming o sa pagpalaki nitong mga bata ng mga sanggol na babae para maging kalaplapan paglaki nito kapag nag-menstruation na daw ng first menstruation ay ialay na ito kay pastor kapag maganda. Kaya dito sa ating na-feature, ito yung dalawang inner pastoral ni Kibuloy. Ito yung dalawang mistisa. Ang isa dito ay ang kanyang love of a lifetime, si Stephanie Ibarra, at ang kapatid nito, si Ruth Ibarra. Ay pareho silang mga mistisa pero mas maganda konti kay Ruth itong si Stephanie. Kaya dito na humaling ang pag-ibig ni Pastor Kibuloy. Ating pakinggan ang kanilang mga testimonya tungkol kay Pastor. Narito ang video. I've been groomed. I am very thankful na anak ko nilagay doon sa pasukan. Ano bang tinuturo doon? Una, best, ang maging maayos ang kaisipan na walang malis. Aya? Oh yeah, walang malis ha. Talagang nabibrainwash pati itong ina. Kasi hindi naman talaga nakita ng ina kung ano ang ginagawa doon ni Kibuloy sa mga teenager na yan sa night duties. Itong ina nila ay bulag-bulagan lang ito pero alam niya yan na mga kalakalan doon sa loob. Kaya lang ay napakaganda ng buhay nila ngayon. Maganda ang bahay. May pera pa, 'di ba? Kasi love ni Kibuloy kaya malalaki ang mga sweldo ng mga ito. Lalo na si Stephanie. Sabi nga nila ay ganyan lang yung itsura, maganda pero grabe na yan. At itong kapatid niya rin, maganda rin, mistisa pero halatang brainwash na ni Kibuloy. Patuloy natin ang video. Bigyan ng integrity at dignidad ang buhay nila bilang babae. At number one, bawal ang flirt. At number one, bawal ang flirt. Bawal nga ang flirt. Sabi ni Kibuloy, huwag kayong magipag-flirt sa Facebook, sa social media, sa labas. Huwag kayong magipag-flirt kanino man kundi sa akin lang, sa anak ng Diyos. Sa akin lang kayo at hindi kayo makatalikod sa anak ng Diyos. Yun ang sabi niya. At kapag kayo itatakbo, habulin kayo ng angel of death. Kaya napakasiluso ni Kibuloy. Sa kanya lang talaga yung mga innermost circle na yan na mga magagandang babae. Kaya itong mga nandyan sa innermost, sanggol pa kasi yan, ay inaalagaan na ni Kibuloy. Gino-grooming. Ibig sabihin, parang tinitrain ng mga nauuna doon ng mga pastoral na babae, yung mga ate. Ang tawag mga manang, matanda na. Yun ang nag-groom, yun ang nagpapalagi sa mga, nagkondisyon sa otak ng mga bata na yan, na babae, para kusa nila isurrender o ialay kay Kibuloy ang kanilang sarili. Kasi utos daw ng Diyos, kaya wala silang magawa. Kanyan daw talaga ialay sa Diyos. Sa Diyos nila na si Kibuloy. Ang galing ng pagka-brainwash ng mga utak nito. Patuloy tayo sa bandang dulo ng video na to, ay mapakinggan nyo si Arlene Stone mismo magsasabi kung paano pinapalaki or ginugroom or tinitame ang mga batang babae na ito para maging alay kay Kibuloy. At number one, bawal ang flirt. Kasi hindi talaga pwede dito yan. Hindi pwede yung mga gawain ng mga kalaswaan sa Kingdom Nation. Ito si Ruth Ibarra. Ito yung talagang kapatid ito ni Stephanie Ibarra. Maganda rin ito. At mas matanda ito ng 2 years old kay Stephanie. Kaya si Kibuloy mahilig ng bata eh. Doon siya kay Stephanie. Pero alam nyo na ang nangyari. Nagiging alay din itong si Ruth. Pero of course, lumaki siya dyan eh. Kaya accepted na nila kung anong nangyari sa kanila. Isa pa, gumanda nga ang buhay nila eh. Galing sa Cinderella story. Gumanda ang kanilang bahay ngayon. Tingnan nyo, ang gaganda. Dahil yan sa sa KOJC.
dahil sa mga abuloy ng mga membro sa KOJC. So kung sino man yung malapit sa puso ni Kibuloy, siguradong may mga regalong house and lot with a car, di ba? Okay, so narito si Arlene Stone, ating pakinggan. Pastoral na Ito, pakinggan natin to. Arlene Stone, tungkol ito sa grooming stage ng mga babaeng bata. Ating pakinggan ng mabuti. after first menstruation, guys, yun yung ano nila, yun yung time frame. Yung mga bata dyan, sa compound, mga Children's Joy, kuno, sponsor daw yan ng mga Children's Joy. Pagka maganda yung batang babae, inaano natin, itrain na nila yan para maging malapit kay Kibuloy, para walang walang gap in between. Tinitrain na nila yan. So, I don't wanna mention here kung sino yung nagtitrain sa kanila kasi andoon pa hanggang ngayon yung iba. No? Pero, yan po ang pattern nila. Tapos, kapag malapit na yung first menstruation, parang iniispatan na nila yan at sinasabi na nila kay Kibuloy nga, pastor, ayan malapit na yan, pastor, ilang buwan na lang ang paghihintay natin. Pagkatapos after first menstruation, guys, kasi magkasama-sama yan sila sa isang room malalaman talaga nila kung may menstruation na yung bata. Pagkatapos ng while in menstruation, piniprepare na nila yan. After the first menstruation, yun na ang salang ng night duty. So ganyan sila, guys. Ganyan sila katindi. 'Di ba? It's devil. Is that for God? Is that how God? Really? Demonyo. Really? Oh my God. Mahilig talaga si Kibuloy ng dinuguan kasi first menstruation Pag dugo ka agad, pag mens, dalhin na sa kanya. Isa lang na. Ay naku, dapat yan si Kibuloy. Dapat ilublub yan sa dugo ng dugo ng hayop na bang klaseng hayop yung makati ang dugo. Doon dapat ilublub yan si Kibuloy. Mahilig ng dugo menstruation ng mga teenager ng mga infant, ng mga adolescent. Grabe. Hindi lang pala mga kaso nito, child trafficking, pati pedophilia. Ay dapat isali na dito sa kanya ang kasong yan. Grabe talagang menace ito sa society, itong mangkanor na ito. Sobrang mangkanor to mga mangkanor to the times 10 exponent. Talagang sobrang Hokage nga ang tawag ko dito Hokage moves ni Mangkanor alias Kibuloy. Okay, so patuloy tayo kay Arlene. Guys, and that is acceptable to them. Sa kanila, hindi daw yan rape. Kasi pag-aalay yan sa sarili mo, sa Ama, sa Diyos, Ama, Grabe. Sa pamagitan ni Kibuloy. Kasi nga si Kibuloy ang representation, kaya hindi yan rape. Grabe. Ang tawag dyan. Yan ang nila, ang kanilang argument. Grabe, no? Grabe naman ang mga utak ng mga ina na yan na ibibigay yung kanilang mga anak as ally through the Joy Foundation. Doon muna yun ilalagay sa Joy Children Foundation. Doon pinapalaki at kapag 12 years old na, may mens na, or 10 years old pa lang na nag-mens na, ay isa lang na kaagad kay Kibuloy. At yung bata, hindi niya alam kung ano yung ginagawa ni Kibuloy sa kanya. Basta ang sabi ay alay sa Diyos. Grabe. Grabe. Talagang wala ka nang masabi dito, kundi salitang grabe. Ganyan na lang talaga. Wala tayong magawa dyan. Ang dapat talaga dito ay magiging sample itong si Kibuloy sa ganitong mga karumal-dumal na mga racket na scam na ginagamit ang religion, ay dapat sampulan ito. Dapat sampulan. Para wala ng tutulad sa kanya. Diba yung nauna, yung si Senior Aguila na taga Surigao, Sukuro, diba nasampulan na yun, na nakulong na, ay maliit lang naman na isda yun, diba? Pero itong si Kibuloy, medyo balyena yata ito, malaking isda to. Kaya kailangan din ng malaking kulungan.
Alright, tapusin natin ang video. Balik tayo kay Arlene. Pero that's not what the law is. That's not what the law said. If you use a minor, you are predator, you are, pedophilia, you are pedophile. Tama, tama. Kaya gusto kong humaba ang buhay ni Kibuloy para ma-experience niya yung ginagawa niya sa mga bata doon sa kulungan, sa federal prison. Okay, sure naman talaga yan na diyan yan makukulong sa federal prison sa Amerika. Kasi dito sa Amerika, sa Pilipinas ay may special treatment yan si Kibuloy. Alam naman natin diyan sa Senado ay meron siyang mga ugok na tauhan diyan na alam nyo na yung mga tinutulungan niya diyan para maging senador. Nandyan, 4 yata yan yung tauhan niya diyan sa Senado. Kaya medyo may special treatment siya sa Pilipinas. Pero pagdating sa Amerika ay wala. Talagang kulong siya doon kung ano man ang dapat sa kanya. Okay, so kung nagustuhan niyo ang ating episode ngayon, i-comment niyo ang inyong saloobin sa ating comment section, mga cart lover. At subscribe niyo rin ang ating channel. Okay, subscribe para palagi kayong updated sa ating mga uploads. Ako'y magpaalam na. God bless us all. God bless the Philippines.